Sa magandang umaga po sa ating lahat, tayo po lahat muli ay yun po, tayo manalangin. Aming anang dakila, magpangyarihan sa lahat, muli o Diyos, nagpapasalamat kami sa napakahalagang pagkakataon na sa umagang ito'y nilalaan mong pagpapala sa bawat sa amin. Dalangin ko po o Diyos para po sa bawat isa na tanggapin namin ng may baunawaan ang mga salita mo na sa umagang ito'y aming maririnig. At ito'y magdulot sa amin ng pagpapalang espiritual. Hindi namin hinahayaan, O Diyos, na ang kaaway ay gambalain ng aming isipan, kundi bagos malayang ipahayag ang iyong kalooban sa baging ito. Gamitin mo na ako, O Diyos, na mabisang daluyan ng iyong mga pagpapala. Salamat po, O Diyos, sa isang matagumpay na pagpapahayag, pag-unawang pagtanggap at pagsasakabuhayan ng iyong mga pangyarihang salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli, isang maganda umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng naririto at maging sa mga makakapanood nito sa araw na ito at maging sa mga araw na darating, patuloy na ang dalangin ng inyong likod ay nasa mabuti lahat kayo na kalalagayan. Sa oras nito ay muli ay ipapahayag natin ang salita ng Diyos. Handa na po ba tayo na makinig? Amen. Lagi po natin tinatanong. Sabi nga po, hindi naman kinakailangan tanong na. Pero dahil sa nais pa rin natin na marinig yung ating kahandaan, patuloy na ito'y ating itinatanong. At gaya nga po ng ating mga narinig, mga napag-aralan na noong mga nakarang panahon at maaaring kamakailan lamang, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga mensaheng tulad ito. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, maging ng mga pangyayari, maging ang nature, maging yung mga bagay na ating nakikita o nararanasan sa ating buhay, kung iyan ay lalaliman natin o bibigyan natin ng spiritual na kahutugan, ang Diyos ay nagsasalita sa bawat isa sa atin. Kanina lamang, maaaring meron tayong karanasan na kung titingnan natin, may sinasabi ang Diyos na dapat ay patuloy nating pakinggan. At ang mabuti para sa atin na ginagawa ng ating Diyos, mula noon hanggang sa ngayon, patuloy ng Diyos ay nagsasalita sa atin. Patuloy ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang siya ay ating mapakinggan. At sa mga oras na ito, isang mahalagang muli na pagkakataon ng mensahe na ang nais ng Diyos na ating tanggapin, yung tayo'y makinig sa Diyos. Handa na po ba ulit tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Alam niyo po, ang sabi nito sa Hebreo 1:1 hanggang 3. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Alam niyo po yung sumulat itong Hebreo, bagaman hindi specific na binanggit ang sumulat ay si Apostol Pablo, pero sangayon sa mga pag-aaral, ito'y nakalinya doon sa pamamaraan na si Pablo ang sumulat. Bagaman sabi nga, hindi binanggit ito sa Biblia. Ang sumulat itong Hebreo, yung author nito, ay pinagdidiinan niya doon sa ating binasang unang 2 talata. Nasabi nito, na kapag ang Diyos ay nagsasalita, marapat na tayo'y makinig. Yun po yung pinagdidiinan ng sumulat itong Hebreo. Katunayan, nais niyang ikintal sa ating isipan sa pamamagitan ng mga binasa natin na hindi lamang tayo basta makinig doon sa sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, kundi ang nais niya, huwag tayong maabala, madistract ng ibang mga naririnig natin
na ito ay nagpapakontra o kumukontra doon sa sinasabi ng Diyos sa atin. Sa umagang ito, bagaman sabi nga, ito matagal na natin ginagawa, o linggo-linggo, o every time, o araw-araw na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Ngunit meron pa rin nais na idagdag na kaunawaan ang Diyos sa atin kapag siya ay nagsasalita. Ano bang pamamaraan ang ginagamit ng Diyos o ginagawa ng Diyos sa kanyang pagsasalita sa atin? Paano natin malalaman na ang Diyos na ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga bagay na ating naranasan? Paano ba ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang salita sa bawat isa sa atin? Sa Haggai 2, 1-2, punta naman tayo sa Lumang Tipan. Sabi rito, nung una, nagsalita ang Diyos sa ating Panginoon sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa manghuling araw nito, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng anak na likha ng Diyos, ang sanlibutan. Alam niyo po, sabi rito, maraming beses, sa iba't ibang panahon, sabi rito, sa iba't ibang paraan, ang Diyos ay nagsalita sa atin. Sa buhay natin, kung yaking yaklay, kailan natin natatandaan o anong panahon sa ating buhay ay naalala natin ang Diyos ay direktang nagsalita sa bawat isa sa atin. Na hindi lang ng isang beses na tayo kinakausap ng Diyos. Maaaring ito ay mayroong bagay na nais na ipagawa sa atin ng Diyos personally bilang kanyang anak, or mayroong pagtutuwid ang Diyos na ginagawa sa atin na ito'y dapat na ma-acknowledge natin, makita natin na ang Diyos pala ay nagsasalita sa atin. At ang sabi rito, sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang panahon, tayo'y kinakausap ng Diyos. Ang unang bagay na dapat nating makita rito, sa paanong paraan ba nagpapahayag ng Diyos? Sa progresibong paraan, ang Diyos ay nagpapahayag sa atin. Sa English, God speaks in a progressive manner. Kung ngayon ay nagsalita siya ng isang beses, bukas 2 beses na yan. Kung iyan ay sa loob isang linggo, nakarinig tayo ng paalala ng Diyos ng 3 beses, sa susunod 5 beses na yan, progressive. Di ba? Kung babalikan natin ang salita ng Diyos sa Lumang Tipan, alam naman natin, ang Diyos ay nagpahayag sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, sa pamamagitan ni Abraham. Ano ba yung ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham? Sa pamamagitan ni Moses, sa pamamagitan ng mga propeta, napakarami at maging sa panahon ng mga apostol, ang Diyos ay nagpahayag sa pamamagitan, hindi lamang ng mga pagsasalita nila. Ang Diyos ay nagpahayag sa kanila sa pamamagitan ng panaginip. Kayo po kailan nyo ba naranasan yung managinip na tila baga ang Diyos ay nagpapahayag sa atin, may sinasabi sa atin? Napakaliwanag na panaginip, ngunit ito'y panaginip na tila baga nalimutan na lang. Di ba? Sa pamamagitan ng mga pangitain, sa panahon ng mga apostol at maging sa Lumang Tipan, ang Diyos ay nagpahayag sa pamamagitan ng mga himala. Anong himala ang naranasan natin sa ating buhay? Na sa pamamagitan ng himalang yon, may sinasabi ang Diyos. Ano yung naunawa natin? Ano yung magandang bagay na naranasan natin sa ating buhay? Na dapat nakita natin yung mensahe ng Diyos na ating napakinggan. Diba? Napakarami. Kaya salamat sa Diyos, hindi siya nagsasawa kahit tayo ay malimit na tila baga hindi talaga nakakapaknig o inuunawa yung mensahe. Nung unang panahon, at sangayon dito sa ating binasa, in these last days, He has spoken to us by His true Son, Jesus Christ. Diba? Alam mo sa ating kapanahunan, nung lumang tipan pa o nung unang panahon pa, ipinahayag na ng Diyos kung sino si Kristo na darating sa ating buhay sa mga tao. But still, yung mensahe ng pagdating ni Kristo, marami pa rin ang hindi nakinig. Di ba? At katunayan, ang paalala sa atin, ang napakahalagang paalala ng Diyos sa bawat sa atin, na totoo maraming tao na dito man sa loob na bahay sambahan, nasa labas man, iba man ang paniniwala, pero lahat sila naniniwala na mayroong Kristo na tagapagligtas. Pero hindi nila naranasan
o hindi nila napakinggan o inunawa yung tunay na mensahe, bakit ba si Kristo ay tagapagligtas? Na maaaring sa buhay natin, tunay ba nating nararanasan o naranasan na yung kaligtasang dulot ni Kristo sa atin? Ito ang sinasabi ng Diyos. Hindi pa rin natitigil, hindi pa rin nagpatuloy pa rin ang Diyos ay nagpapahayag kung sino si Kristo, siya ay tagapagligtas, na kung tayo sa ating buhay ay tila baga hindi pa natin tunay na nararanasan si Kristo, kailangan natin ang tunay na kaligtasan. God speaks in a progressive manner. Pangalawa, mahalaga na makita natin na Diyos ay nagsasalita sa atin at ang salita niya ay laging mahalaga. Very crucial. Napakahalaga. Kasi alam niyo sa mga dahilan kung bakit ang sinasabi ng isang tao ay hindi natin inuunawa kasi sa tingin natin, hindi naman mahalaga. Walang kwenta naman sinasabi ng tao to. Diba? May mga ganun eh. Kaya parang bagang napapakinggan lang natin. Minsan nakatingin tayo pero hindi natin inuunawa sinasabi. Kasi sa tingin natin, hindi mahalaga. Pero yung pagsasalita ng Diyos sa atin, yan ay laging mahalaga. God speaks in a crucial manner. Lagi siyang napakahalaga. Sa Hebreo 2:1-4 sabi rito, kaya nga, dapat lalo natin panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Alam niyo, dito sa unang talatang to, alam niyo, napakahalaga na napakalalim ng nais ko na maharap agad. Bagaman sabi nga hanggang verse 4 ang nakalagay dito. Doon pa lang sa unang sabi nito, panghawakang mabuti ang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Yung kondisyon na panghawakang mabuti, yung nakinig tayo, inunawa, at ito ay sinasakabuhayan natin. Di ba? Kaya doon pa lamang kung hindi natin natanggap, hindi natin naunawa, at hindi natin ito iningatan, kung titingnan natin ang sinasabi rito sa salitang ito, ang laki ng tendency na tayo naliligaw. Kasi yung salita, wala sa atin. Kaya mahalaga, sabi rito, kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang narinig natin o ang naririnig natin sa ngayon upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sino man lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kabulang parusa. Sa verse 3, ang sabi natin sa Hebreo 2, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ay ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahang tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Naniniwala po ba tayo na mahalaga ang salita ng Diyos? Amen? Napakahalaga ng salita ng Diyos. Kaya kung sa buhay natin ay meron tayong mga napakahalagang bagay na meron tayo, ang ginagawa natin ay pinakaiingatan natin yan. Kasi para sa atin, mahalaga. Kaya siyempre, titignan natin ang ating sarili. Ito'y patuloy na pagtitibay sa ating buhay spiritual. Di ba? Gaano kahalaga sa atin ang salita ng Diyos na sa oras na ito'y ating narinig? Gaano kahalaga ang salita ng Diyos nung mga nakarang araw na ating narinig? Salita ng Diyos na ating nabasa sa Biblia, nitong mga nakarang araw, nasa ngayon. Di ba? Kaya doon natin nakikita na mahalaga ang salita ng Diyos na hindi ito pwede natin i-ignore. Hindi pwede kapag kailangan lamang natin, kapag tayo may karamdaman, saka lang natin babasahin o alalahanin na ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay gumagawa ng himalag. Yung para bagang pag lamang kailangan natin, saka natin gagamitin. Diba?
Kapag mahalaga para sa atin ang salita ng Diyos, dapat lagi natin taglay-taglayan sa ating isipan, sa ating puso, na anuman ang sitwasyon, iyan ang mag-aari, iyan ang magiging gabay natin. Kapag nakakaramdam ka ng panghihina ng loob, palibasa'y dala-dala mo yan, lalas ka. Diba? Kasi bakit naaalala mo yung mga bagay niyan? Hindi lamang yan ay mahalaga. Karanasan na natin lahat yan. Yung sinabi rin ka na niya, pinatotohanan ng mga lingkod niya ng unang panahon sa ating buhay ngayon. Kaya natin mismo patunayan ang salita ng Diyos totoo sa ating buhay. Diba? Mahalaga ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tiyak. Kapag sinabi ng Diyos, totoo. Amin po ba? Totoo ang salita ng Diyos. Ang sabi rito, ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng anghel ay napatunayang totoo. Ano ba yung natatandaan yung ipinahayag ng mga anghel? Mga ating Panginoong Sus, di ba? Kay Nihula. Na sabi, may lumabas na anghel, magbubuntis ka sa panahon ni Sarah. Di ba? Sa panahon ni Maria. Lahat yun napatunayan na totoo. At yun ay karanasan natin na hanggang sa ngayon, totoo. Kasi bakit? Kaya nga tayo ngayon ay may kaligtasan. Ipinahayag ng mga anghel yung mabuting balita ng pagdating ng ating Panginoong Sus at yan ay napatunayan totoo na tayo ngayon ay naririto. Nakaranas ng kaligtasan mula sa Diyos. Totoo sa side na ito ang kaligtasan. Matibay ang ating mga paniniwala. Hindi nawawala yan sa ating alaala. Matibay na pinanghahawakan natin at tayo sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya tayo naligtas. Pero napakaraming salita ang Diyos na sinasabi sa atin na hindi sapat na tayo naligtas lamang. Hindi sapat na meron siyang ginawa para sa atin. Sinasabi ng Diyos, meron tayong gagawin para sa Kanya. Na patuloy na Kanyang sinasabi sa bawat isa sa atin. Diba? Kaya mahalaga na kung ang salita ng Diyos na ating naririnig, ang pamamaraan ng pagsasalita ng Diyos ay napakahalaga. Ipinapahayag sa atin hindi lamang yung mensahe ng kaligtasan, kundi yung mensahe ng pagsunod. Yung pagtanggap ng salita at yung pagsunod sa kanyang mga salita at pagsasabuhayan. Napakahalaga nun. Na dapat balikan natin sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Tingnan natin kung gaano pa talaga kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ito ba yung ating nasusundan? Pangatlo na pamamaraan ng Diyos, ang sabi nito, God speaks in a serious manner. Hindi nagbibiro ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos na gawin mo to at hindi mo ginawa at may kaparasuan, seryoso yun, totoo yun. Diba? Totoo yun. Hindi sinasabi ng Diyos na take it or leave it. Okay? Kapag hindi mo ito ginawa, parusa. Ang sabi rito sa Hebreo 13, 12-13. Kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong puso. Tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno, doon sa ilan nang subukin nila ako. Alam niyo ang sabi ng Diyos, gaya sinabi ko nga, i-apply natin ulit sa ating sarili, mga simpleng bagay lang, mga karanasan natin sa ating kapwa. Sinasabi ng Diyos sa atin na dapat pakinggan natin, maging mapagpatawad tayo. Diba? Paulit-ulit natin naririnig yung mga mensahe na tunay na pagpapatawad, may paglimot. Hindi po pwedeng nagkalamat. Diba? Hindi po pwedeng, hindi na babalik yung dati kasi nagkalamat na. Hindi po pwede. Diba? May paglimot at yung babalik sa mas magandang sitwasyon kapag tayo ay nagpatawad. Ngayon, ito sa sinasabi ng Diyos ngayon sa ating buhay. Patungkol lang sa pagpapatawad, huwag na nating paramihin. Simple lang sa pagpapatawad. Nakikinig pa tayo sa Diyos. Yung hapde na ating naranasan itong mga nakaraang araw.
isang linggo na, 2 linggo na, 3 na, nariyan pa rin. Kung mahalaga sa atin ang salita ng Diyos at nakikinig tayo sa salita ng Diyos, kapatid, dapat nakapagpatawad ka na nun pa. Ang sabi nito, God compassionately speaks to the people about having hard hearts. Ang binabanggit niya rito, yung mga nagmamatigas ang puso eh. Hindi mo kinakailangan ipakita na galit ang mukha mo. Hindi mo kinakailangan ipakita na ikaw ay galit sa pagsasalita para malaman matigas ang puso mo. Pwedeng pangiti-ngiti ka rin eh. Pwedeng tila ka okay lang eh. Pero yung laman ng puso, hindi nagpapatawad. Diba? Kaya ang Diyos, ang sabi rito, compassionately, may kahabagan. Imagine ninyo, ang Diyos, dahil sa katigasan ng ating puso, nahahabag siya. Kasi bakit? Alam niya, ang pupuntahan natin ay hindi maganda. Kaya meron siyang kahabagan na tayo'y ina-address. Huwag nating pagmatigasin ang ating puso. Kaya tuloy yung mga ninuno natin, mga unang panahon sa ngayon sa Psalms 95, yung binasa kanina, ay nakaranas. Ito yung panahon na kung saan ang mga Israelita, mga Hebrew, naglakbay for 40 years. Di ba? Nanaranasan nila yung pagiging mareklamo sa kanilang leader, sa kanilang kinakain, maging sa kanilang paglalakbay. Sabi rito sa Psalms 95, 8-11. Ulitin yung binasa natin kanina doon sa pagbasa ng salita ng Diyos. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinusudon at sinubok ng inyong mga magulang bagamat nakita ang aking ginawa, sila ang nakinabang. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya sa galit ko ako'y sumumpang hindi sila makapapasok at makapapahinga sa aking piling. Alam niyo, ito pa rin yung sinasabi ng Diyos na dapat natin pakinggan, mga kapatid. Maaaring yung 40 years na paglalakbay ng mga Israelita ay maaaring hindi natin naranasan. Pero meron tayong mga karanasan sa ating buhay ngayon ng Diyos. Kung sabihin man natin na noon ay nagdamdam, ngayon ay nagdamdam sa atin. Kasi bakit? Kasi yung sinasabi niya, hindi natin pinakikinggan. Pinakikinggan lang natin. Kasi dito, whether we like it or not, napapakinggan niyo ako. Di ba? Naririnig natin yung mensahe. Pero paglabas na, ito ba'y talagang nagkakaroon ng bahagi, pagbabago, epekto sa ating buhay? Di ba? Ano sabi dito? Yung attitude ng ating mga ninuno na hanggang sa ngayon. Kaya ang Diyos ay seryoso na tayo kinakausap para siyang nagsasalita noong pa rin unang panahon. Kasi bakit? Ito pa rin ang puso ng mga tao ngayon. Ito pa rin ang puso ng kanyang bayan. Maaaring napapakinggan, pero tayo na mismo ang makapagsasabi sa ating sarili paglabas natin ng ating tahanan. Yung bang ating mga simple na sinasabi sa atin ng Diyos na dapat natin pakinggan at sundin, ito ba yung nagagawa natin sa ating buhay? O patuloy pa rin na pinipilit natin? Kaya nga ang Diyos, sabi nga, may kahabagan na nagsasalita sa atin. Sa Hebreo 3:12, sabi nito, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya siyang maglalayo sa inyo sa Diyos. Magkaiba po yung sinasabi natin, ako'y nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, dun sa kung ano ba yung buhay meron tayo patungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Magkaiba yun. Dapat pag sinabi natin, ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoon, dapat kita yan sa ating buhay na siya nga ang ating Panginoon. Sa paanong paraan? Nasusunod siya. Yung kanyang mga sinasabi para sa ikabubuti natin spiritual, dapat nangyayari. Mahirap. Kaya nga meron tayong Diyos eh. Kaya meron Holy Spirit na gagabay sa atin para magawa natin yung kalooban
Di ba? Hindi natin kaya, wala tayong kaya ng lahat. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na maging dependent sa Kanya, hindi sa ating sariling mga pagpapasya. Di ba? Mahalaga. Ang sabi rito sa Hebreo 3:13, sa halip magpaalalahan kayo araw-araw. Habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sagay maging matigas ang puso. Sa ngayon dito, kaya nagiging matigas ang puso ng bawat isa ay dahil doon sa kasalanan na meron tayo. Kasalanan ng pagsuway. Di ba? Yung pagsuway, na ito yung kauna-unahang kasalanan na nung pa naglabas sa tao sa paraiso. Yung pagsuway. Hindi naman yung pagkain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama eh. Ang naging dahilan kaya napalabas ang tao. Kaya tayo bumagsak, kaya tayo ngayon ay nagkakasal na pupunta sa impyerno kung hindi siya mananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Pagsuway. Di ba? Ito yung bagay na kung saan ay dapat na makita sa atin. Kasalanan ng pandaraya. Minsan tayo sa ating buhay, di ba? Umalimit sa ating buhay. Kapag simpleng mga kasalanan, para bagang okay lang. Diba? Mga pandaraya sa ating buhay na minsan tayong ka-justify. Na tayo mismo alam natin sa sarili natin na mali, pero tayo para pangatwiranan yung ating maling ginagawa. Kahit mali na ginawa ng ating anak, ng ating magulang, ng ating kapatid, ng ating matalik na kaibigan, dahil doon sa relasyon na meron tayo sa kanila, tila baga nadadala tayo doon sa kasalanan. Ang mali ay mali sa ating Diyos. Diba? Hindi tayo pwedeng dayain. Hindi natin pwedeng baguhin ang sinasabi ng ating Diyos. Na matapos nating mapakinggan, dapat natin itong gawin sa buhay. Diba? Dumaan tayo doon sa tinatawag ng matapos nating marinig, paniwalaan natin. Mahalaga yun. Sa mga sinasabi ng salita ng Diyos, napakahalaga na unang hakbang na matapos nating marinig, mahalagang paniwalaan natin. At matapos nating paniwalaan, mag-submit tayo sa Diyos. At isa sa malaking sign ng submission sa Diyos, yung obedience natin sa ating buhay. Diba? Na magdudulot sa atin ang tinatawag ng tunay na kaligtasan. Alam niyo po kung narinig natin ngayon na nasabi rito, ang Diyos ay seryosong magsasalita sa atin. Mahalaga na dapat na seryoso rin natin itong unawain at tanggapin. Paalala lamang na dapat nating makita sa ating buhay, mga kapatid. Uulitin ko at matagal na natin itong binabanggit sa kapakanan ng ating mga kapatid na narito at maging ito sa mga tagapakinig. Totoo, kapatid, naniniwala ka kay Kristo. Pero ang tanong, meron ka bang tunay na relasyon kay Kristo? Tunay ba na nakipagkaisa kay Kristo? Sabi sa 2 Korintos 17, na ang kapahayagan na bago ka na ni Kristo. Isang bagong buhay na meron ka. Pero kapag sa iyong sariling evaluation, sa iyong sarili, nakikita mo na yung buhay mo, ito pa rin yung dati. Kinakausap tayo ng Diyos. Kinakausap tayo. Hindi tayo pwedeng manatili sa ganyan. Diba? Hindi tayo pwedeng manatili. Ito ang salita ng Diyos. May pinapahayag ngayon. Patunayan natin na tayo binago na ng Diyos. At panghuli, na pamamaraan ng Diyos sa pagsasalita niya sa atin, God speaks in a powerful manner. Sa isang makapangyarihan, matindi na pamamaraan. Hebreo 4:12 hanggang 16 sa sabi rito. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alin ng taba na sa magkabilang talim.
Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Dahil meron tayong dakilang pinakapunong saserdote na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong saserdoteng ito ay nakakaunawa ng ating mga kahinaan sapagkat tulad natin tinusos siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi nagkasala. Sa verse 16, kaya't huwag tayong mag-utubiling lumapit sa trono ng mahaba ng Diyos upang makamtan natin ang haba at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Makapangyarihan ang salita ng Diyos na iti kayang ipahayag kung sino tayo. Ang sabi rito, hindi tayo makapaglilihim sa Diyos. Ano yung lihim? Ano yung pinakasikretong bagay o pinakamaganda o pinakapangit na bagay na sa tingin mo yung nagagawa na hindi alam ng Diyos? Ang sabi rito, yung inner life. Hanggang sa hugpungan, di ba? Sabi nga, ito'y tulad ng taba. Nagpe-penetrate. Tumatagos sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Di ba? Kaya sa oras nito, mahalaga ang salita ng Diyos. Naranasan ba natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? Pag sinabi natin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan para maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Dapat kapag sinabi na ito ay nagpapabago ng buhay ng tao, dapat maranasan na bago ang ating buhay. Kapag sinabing ito'y pag pinanghawakan natin, tatanggapin natin yung ipinapangako. Dapat maranasan natin sa ating buhay yung pangako na salita ng Diyos. Maraming bagay ang atin ang nalaman. At sa mga darating na panahon ay patuloy nating malalaman ang nais ng Diyos. Maranasan natin yung kapangyarihan ng salita niya. Magkaroon talaga ng aplikasyon sa ating buhay. Kaya sabi rito, God speaks in a powerful manner. Dapat pag sinabi ng isang tao na nampalatay, nagliligtas talaga ng kaluluwa. Hindi ba yung nakita natin na nampalataya, tumanggap, hindi nakita natin, wala na. Hindi makita sa buhay. Hindi naranasan yung tunay na kapangyarihan ng kaligtasan. Bukod sa makapangyarihan ng salita ng Diyos, ito ang nagtuturo sa atin patungo kay Kristo. Sabi nito, dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong saserdote na pumasok sa langitan, doon mismo sa harap ng Diyos, siya walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Sino ba nagturo sa atin patungo kay Kristo? Sino ba nagpakilala sa atin para manampalataya kay Kristo? Ang kanyang mga salita. Diba? Na tayo manampalataya kay Kristo sapagkat ito ang ating tagapagligtas. Napaka-makapangyarihan. Kaya yung sabi nga, napakasarap na maunawa sa ating buhay. Na tayo, bunga ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating pinaniwalaan, karoon ito ng epekto sa ating buhay. At tayo ngayon ay mayroong kaligtasan. Tayo ngayon ay nilinis na ng Diyos. Naniniwala po ba tayo na bunga ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, tayo nilinis na sa mga kasalanan? Amen. Diba? Dapat patuloy na nakita natin yun sa ating buhay. Patuloy na maranasan natin ng Diyos
nagsasalita sa akin. Ulitin ko bilang paalala po. Maaaring tayo ay maraming naririnig sa ating paligid. Lalo na ngayon, matindi ang internet. Maraming sinasabihan. Yung mga balita sa telebisyon, di ba? Maraming sinasabi sa atin yan. Mga napapanood natin. At maging mga pangyayari sa ating buhay. Maging itong mga nakarang eleksyon, yung sinasabi sa atin ng Diyos. Pero siyempre, sa lahat ng yan, hindi tayo dapat madistract. Dapat ang unang-unang maliwanag sa atin. Ano ba ang sinasabi ng Diyos para sa ating buhay? Para sa ating kaluluwa? Yan lahat ng mga bagay sa ating paligid, sa kalooban ng Diyos ay nagkakaroon ng pangyayari. Pero tayo, individual, dapat nakita natin, ano ba yung sinasabi ng Diyos sa atin? Ano ba yung mensahe ng Diyos sa atin? Patungkol sa kanyang salita. Sapat na ba na ako'y lagi ng every time na darating ang araw ng Sabado, ako'y dadalo? Sapat na ba kapag may prayer meeting, ako'y dadalo ng prayer meeting o araw ng linggo na pagsamba? Yun lang ba ang may sinasabi sa atin ng Diyos? Sa ating mga, actually yung ating mga binanggit ngayon, ilan-ilan lang. Mga mensahe na nais ng Diyos na ipaunawa sa atin. As an individual, bilang magulang, bilang tatay, bilang nanay, bilang anak. Sa mga nangyayari sa ating buhay, dapat nakita natin may sinasabi ang Diyos. Hindi lang sa panahon na tayo nakikinig ng salita dito sa loob ng bahay-sambahan. At kung sa oras na ito, kapatid, iniisip natin na yung naririnig natin ay hindi sa ating sinasabi ng Diyos, hindi nagsasalita sa atin ng Diyos, kapatid, nagsasalita sa iyo ang Diyos. Na dapat unawain natin, tanggapin natin, at magkaroon tayo ng pagkatuto. Salamat sa Diyos kasi hindi siya nagsasawa ng pagsasalita sa atin. Di ba? May mga tao na kapag ang kanyang sinasabihan paulit-ulit ay hindi nakikinig, sumasawa na. Bahala ka na. Malaki ka na. Alam mo na ang dapat mong gawin. Pero salamat sa Diyos, hindi siya katulad ng mga tao. Ang Diyos patuloy na nagpapaalala sa atin. Patuloy na siya ay inaabot tayo. Kaya itong oras na ito, muli isang mahalagang pagkakataon sa atin. Alalahanin natin yung mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Nasanghayon sa ating pinag-aralan, magkaroon tayo ng pagsisisi. Nitong mga nakaraan, marami tayong mga naipon. Natatandaan niyo ba na kayo nakapanalangin ng pagsisisi? Talikuran natin. Magpalinis tayo sa Diyos. At kung merong makagawa sa atin na hindi maganda, patawad tayo. Maging maayos yung relasyon natin sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Hanggalin natin lahat yun. Kasi yan ay mga anyo ng kasalanan na naglalayo sa atin upang maunawaan natin ang tunay ang mensahe sa atin ng Diyos. Mensahe ng kaligtasan. Ulitin ko, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo at sa akin. Dapat inuunawa natin ito. Kanina sa awitan, nagsalita ang Diyos. Nung tayo umaawit ng papuri, nagsasalita ang Diyos sa atin. Nung minagmimensahe, nagsasalita ang Diyos sa atin. Yung kayo ay naririto, tayo nagfe-fellowship, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng inyong buhay. Unawain natin ang mensahe ng Diyos. Makinig tayo sa Kanya. Uulitin ko. Kung hindi natin uunawain, kung hindi natin tatanggapin, at kung hindi natin isa sa kabuhayan yung sinasabi ng Diyos sa atin, hindi nalulugod ang Diyos.
Kung gusto natin bigyan kaluguran ng Diyos, unawain natin, tanggapin natin, paniwalaan natin, submit at sundin natin sa ating buhay. Purihin ng Diyos sa kanyang paalala sa atin na sana'y napakinggan natin at magawa natin sa ating buhay. Palakpakan natin natin Diyos. Tayo lang tayo po, tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sapagkat muli, ikaw po ay nagsalita sa akin. Salamat po sa iyong mensahe na sa amin ay iyong pinarating. Tulungan mo po kami na huwag maging matigas ang aming puso. Maging bukas nawa ang aming isipan sa pag-unawa at pagtanggap. At tulungan mo po kami, O Diyos, na makalakad ayon sa iyong mga salita. Pagpalain mo na po kami, patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming mga naging kakulangan. At patawarin mo po kami sa aming mga naging kalabisan. Salamat po sapagkat hindi ka nagsasawa, O Diyos, sa amin na ipahayag ang iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng iyong mga paalala. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli palakpakan po natin ang Diyos.